Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Ito po inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente, na buong pusong nagsusumikap na makapag-share sa inyo ng kaalaman. Dahil po, sinabi ng Ama sa akin na ituro ko na raw po sa inyo lahat ang kaalaman na ipinagkatiwala niya sa akin. Pero bago lahat, itaas po muna natin kay Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan na pangangalaga sa amin lahat. Nawa sa araw na ito, ma-share ko po sa kanila, Ama, ang kaalaman po na ipinagkatiwala niyo sa akin. Sa tulong po, Ama, na inyong buktong na anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, gusto kong i-share po sa inyo bago ang lahat po. Sa paninimula natin ng paggagamot espiritual po, mga kapatid, paggagamot espiritual, narito ang mga pamamaraan. Una sa lahat, manalangin po tayo. Yung standard prayer natin, one I believe, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be. Katapos po, hilingin natin kay Ama ang ating mga kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, mga kapatid. Maglinis po muna tayo. No? Ngayon, mga kapatid ko, pag hiniling natin sa Kanya, tayo naglinis na po, hilingin natin sa Kanya, kay Ama, na naway maging kasangkapan niya tayo sa mga gawain, lalo na gamutan espiritual, o kung paano lalaban sa mga masasamang espiritu. May mga pamaraan po, no? Ngayon, mga kapatid, napakahiwaga po ng banal na pangalan ng Ama sa Sator, no? Nandito po. Napakahiwaga po nito, mga kapatid ko. Dito po nakasaad ang banal na pangalan ng Ama. Sa totoo po, ang kahulugan po ng Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Ito po ay galing sa Pater Noster, Alpha et Omega. Galing po. Kaya po, ang banal na pangalan po ng Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, ito po ay nakasaad po sa banal na pangalan ng Diyos Ama, lumikha ng buong sanlibutan. Kaya pag nabanggit po ang salitang, ang katagang Sator, ang kahulugan po nun, God the Father Almighty. No? Wala na pong iba. Tandaan nyo, no? Pag sinabing Sator, yun po yung Our Father. Ama po yun. Siya po yung lumikha ng buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, napakalaga po, ha? Ngayon, pagdating po sa gamutan, mga kapatid, kailangan po natin ng mga sacramental tools. Sacramental tools po. Magbibigay muna po sa inyo ng mga sacramental tools na tinatawag. Halimbawa po, yung tinatawag natin na Miraculous Healing Pendant. Isa na po ito sa tinatawag na sacramental tools. Kasama po ito sa Armor of God, no? Kasi ito po ay isang pananggap. Kung tawagin, kalasag o shield. Shield po. Ngayon, isa na rin po yung tinatawag na lightning stick. Ito po, lightning stick. No? Kidlat po ito, spiritual po. No? Ngayon, kakombine din po nito yung tinatawag na kamagong na century na
Siete Virtudes. Kaya mga kapatid ko, no? Kaya po tinawag yan na one set. Ito po yan. Kaya po tinawag itong one set. Meron ka ng shield panangga, meron ka ng sibat, at espada, sword, no? Yan. Yung tatlo po ito, kompleto po ito. Ito po ay regular na ginagamit ng mga handang maglingkod sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Pero mga kapatid, may mga pamamaraan po ang pamamaraan po sa paglaban sa masasamang espiritu ay yung paghiling natin na gamitin tayo ng Ama. Hindi po tayo mabibigo sa labanan, mga kapatid. Basta tandaan nyo, no? Sa labanan espiritual, kailangan lang natin talaga ng sumusunod tayo sa kalooban ng Ama. Kailangan natin yun. Kaya ang kapangyarihan po na nakasaad na ngayon sa one set na tinatawag sa tatlong ito, no? Ito po yung mga puwersa, kalakasan po na italaga o na-consecrate po dyan. Ito po. Lahat po ng gamit, lahat po ng mga medalyong ito, may mga kaalaman po dito. Lahat po ng kaalaman na nandito, mga kapatid, lahat ng kaalaman po na nandyan, ikinonsagra na po sa tatlong ito. No? At saka po, yung tinatawag, yung tatlong ito po, nagtataglay na rin po ito na may 7 kapangyarihan. Kasi, ang talagang nabinyagan ito po ngayon, magkakasama na sila, magkakasama po rin po sila sa pagkukonsagra ng 7 kapangyarihan. Ano-ano po yung 7 kapangyarihan? Ito po. Yung 7 virtudes po, ang kahulugan nun, no? 7 kapangyarihan o 7 powers. Ito po yung unang kapangyarihan. Sator Coronados. Dito po nakasaad ang mga banal na pangalan ng Ama na itinilagaw dyan sa ating gamit. Unang sa lahat, Sator Coronados. Sumunod, 7 Archangel, yung 7 Arkanghel. Sumunod naman po, Infinito de Dios, Everlasting God. Sumunod, Sancta Mater Dei Maranatha, mahal na inang hari, bumubuo ng puso yun. Sumunod naman po, yung 7 susi ng pinagkatiwalaan ng Ama. Yan. 7 llaves. Sumunod naman po, Gloria Altissimo o Glory to the Highest. Sumunod po, 5 vocales. Yan mga kapatid. Yung po yung 7 kapangyarihan na itinalaga. Kaya po yung one set po, napakalakas po ng one set. No? At saka lahat po ng gamit. No? Yung po, yung one set na yon talagang marami pong gamit doon. Pwede po kayo makagawa ng holy water, pwede kayo makagawa ng holy oil, pwede po magamit yung holy water na yan sa pag-i-spray sa bahay, no? Pwede rin po yan na isang tubig na banal para pag ininom nyo, tumutunaw po ito ng mga gayuma. Kaya mga kapatid, no? Ngayon, basta pakatandaan nyo mga kapatid, lahat po ng gamit na pinagawa sa akin ni Ama, nakakonsagra po yan dito sa mga medalyo na ito at saka sa 7 kapangyarihan, tinatawag na 7 virtudes. Ngayon, mga kapatid ko, marami na po, daan libo na po ang nagkaroon ng tinatawag natin na one set. No? Ngayon naman po, marami naman po talagang hayaan nyo na may paliliwanag pa po ako dyan. Kasi yung iba, hindi naman nila ma-afford.
Mamaya po, mag-ano naman po ako eh. Makinig lang kayo sa makinig lang po kayo sa pagbablog ko. Every Tuesday, Thursday, and Saturday. Minsan po, nag-everyday ako eh. Talagang ganun po, no? Ngayon, napakahiwaga po ng tatlong ito, ha? Tandaan nyo, napakahiwaga po. No? Araw po ng Sabado, magtotok po ako. Sabado ng alas 8 ng gabi, magtotok po ako, ha? Makinig po kayo. Yan. Ito. Napakahiwaga. I-explain ko rin po ito. Ngayon, ito na po yung one set, ha? Ngayon, meron pang ipinagawa sa akin ng ama eh. Marami po ito, pero iisa-isahin ko po, malalaman nyo. Ito po yung tinatawag na tres picos. Sa tres pico po, napakarami po dito. Meron pong tres pico sa mga gawang tanso, katulad po nito. Marami po yan eh. Meron po yan, ganyan. May tres pico ganito. No? Yan. Meron naman pong tres pico na ganito rin. Marami pong klase ng tres pico eh. No? Meron 3A. No? Meron din tres pico ng Sator. Marami pong tres pico. Kaya lang po, pakakatandaan nyo, kanya-kanya pong mensahe ang pinararating na ama sa mga kanyang binibigyan ng kapaindulutan. Sa akin po, ang binibigay ng ama sa akin na sa kalakasan, yung about po sa kalikasan. Katulad po nito, yung tres pico na pinagawa po sa akin na ama, kalikasan po. No? Ito po ay merong 5 elemento ng kalakasan dito sa ibabaw ng lupa. Yung tinatawag na air, water, earth, fire, and space. Yun po. Yung po yung kalakasan, pero sa totoo na po, may nadagdag pa po nga rito eh. No? Pero sa 7, ikino-consider na rin po kasi yung yung sinasabi ng metal and wood. Ikino-consider na rin po yun sa earth eh. Sa earth. No? Pasok na po sa earth yun. Kaya yung 5 element po, napakalakas po nun. Lalo-lalo na po yung 3 batong puti na ito. Sagrado po ito, itong puti. Kaya ito po, nakakapag-protect po sa atin ang tres picos nito sa maraming pamamaraan, lalo na sa aksidente, inggit ng tao, especially sa mga engkanto. No? Kaya po napakahiwaga rin po ito. Napakahiwaga. Ha? O yun po. Tandaan nyo ha. Ipaliliwanag ko po. Isa-isa yan. No? Ngayon, meron din pinagawa sa akin ng ama na tinatawag na curse breaker. Ito po, curse breaker. May mga herbs po na nandito na kapag ito po yung bumabasag ng mga tinatawag na inggit o sumpa. Pag may sumpa kayo talaga po. Ang pamamaraan pong ginagawa rito, pag maliligo po kayo, nakababad po ito sa tubig. Nakababad sa tubig. Yun po yung pambanlaw nyo. Naligo kayo, no? Ngayon naman po, yung iba, nagsha-shower naman, meron silang shower, isinasabit po sa shower to. Natamaan ng tubig, napapaliguan kayo. Pero mas maganda po, kung may balde kayo, ilagay nyo po itong curse breaker sa balde. Pwede rin pong inumin. Halimbawa, malinis naman po ito eh. Halimbawa, gusto nyo uminom ng tubig, no? Para sa katawan nyo naman, inside, no? Pwede nyo isa-usa ng 3 lubog to, tsaka inumin nyo yung tubig. Ha? Tubig po. Napakahiwaga po ng curse breaker. Ha? Bali ilan na po yan na i-share ko sa inyo, no? Bali 5 na, no? Teka. Kasi po, itong part 1 na to, ito na po talaga yung yung unang-una po talaga
no? Sa Ama. Tandaan nyo ha, sa Ama tayo. Walang iba, kundi Ama lang po. Tandaan nyo ha. Pangalawa, mananalangin tayo, yung standard prayer. Kung halimbawa, Katoliko ka, may prayer tayong standard eh. Kasi meron pong dasal na hindi po kinakabisa. Kasi yung pagdadasal po na para kayong nakikipag-usap, prayer din po yun. May prayer naman po na standard eh. Halimbawa po yung One I Believe, One Our Father, One Hail Mary, One Glory. Yun ano po yun? Memorize yun. Pero accepted din po yan kay Ama. Accepted din po, no? Kahit paulit-ulit po yan, accepted yan. Ngayon, after nandasal kayo, especially po, hihingi tayo ng tawad. Kasi po, ina-accept ng Ama na maging gamit niya ang isang taong gusto maglingkod sa Kanya, yung taong malinis. Malinis po. Ngayon, kaya nga po humihingi tayo ng tawad eh, para sa kabanalan. Sa totoo lang po, no? Huwag na natin isipin yung, wala naman taong banal eh. Wala naman taong banal. Hindi po. Tandaan nyo, pag humingi kayo ng tawad kay Ama, no? Especially ang gagawin nyo kabutihan, ang Ama kasi, kapag nagpatawad, hindi po siya nagpapatawad na 50%, 75%. Yung time na yun, banal ka. Kaya po, pag ginamit ka niya sa gamutan, katatakutan ka ng masasamang espiritu. Tandaan niyo po yan, ha? Huwag po kayo magsasalita ng wala naman taong banal. Meron. Pwede tayong maging banal, ha? At the time na talagang kakailanganin tayong gamitin ng Diyos. If you're willing, no, to accept God, to use you as an instrument, pwede kang gawing banal na Ama. That time. Nasa sa'yo naman, kung sakaling yung banal ka na, manatili ka sa kabanalan. No? Manatili ka. Kasi po, napakaraming tukso. Lalo-lalo na po, nangyayari sa buhay ko, marami po. Kaya sinisikap ko po yan na mapaisip, gawa, salita, iwasan natin magkasala. Ha? Tandaan niyo po yan. Ayan. Yan po yung mga alituntunin. Okay? Ngayon, meron naman po tayo rito na para mapaliwanag ko po, halimbawa po, medalyon. Yan. Na tinatawag na Sator Coronados. Alam niyo po yung medalyon po? Ito. Laki. Ito po suot ko. Ang laki, di ba? Kaya lang, siyempre po, yung iba dito nalalakihan na eh. Ito po yung mga 3 inches diameter lang po ito. Mga 3 inches. Alam niyo naman yung 3 inches eh. Paikot na gano'n. 3 inches diameter. Ito po, ang pinakamalakas na medalyon sa buong universe. Ayan po Yun. Lalo-lalo na pag nakonsagrahan na po ito. Kasi hindi po lahat ng gamit, no? May power kaagad pag nagawa. May mga konsagrasyon po yan. May padugo yan, mayroong offering dyan, no? May mga dasal po na ating binibigkas para po ang Ama maghari ang kanyang espiritong kabanalan sa mga gamit na ipinagawa niya sa atin. Kaya mga kapatid ko, no, tandaan nyo ito po. Pero bago ang lahat, kapag may gamit na po kayo, no, manatili tayo kay Ama. Ngayon, kung nakiama po tayo, mga kapatid, nakiama ka, no? Bakit kung ano-ano pang gagamitin mo? Diba? Kasi si Ama at saka si Jesus Christ, spiritually, one.
nagkaroon lang po ng kalagayan kasi nga po yun nagmisyon. Nang pinababa ng Ama ang kanyang buktong na anak, nagkatawan tao, nagkaroon lang po ng kalagayan. Pero spiritually, isa lang po sila. Isa lang. Kasi nagsasama po muli sila eh. Pero meron silang puwersa. Na ang anak kasi po, talaga, kahit na isa sila, pero binibigkas ng anak na mas dakila sa kanya ang kanyang ama. Ganun po, no? Ganun po ka low profile ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid ko, no? Kaya tandaan nyo, no? Basta, ang title po natin ito, yung Sacramental Tools, Part 1. Ha? Para po yung Part 2, Sacramental Tools naman Part 2. Pagpapatuloy po ng paliwanag ko sa iba. Kasi po, marami nagtatanong sa akin, para saan po yan? Para saan po yan? Kaya po, na-explain ko. Kaya katulad po ngayon, no? Yung Sacramental Tools Part 1, abangan nyo po yung Part 2. No? Abangan yung Part 2. No? Baka hanggang Part 5 pa po yan dahil sa dami nga po. Pero tandaan nyo, no? Bigyan nyo ng panahon. Kasi, no? Ano nyo na po yun? I-download nyo na po yun. Kumari, may sarili na kayong kopya nun. Kasi po, parang libro eh. Para may copy na kayo kung ano yun dapat nyong gawin. Yung mga pagtuturo po ng pag-iinsenso, kung paano kayo magpapalayas ng masamang espiritu sa bahay, ano ko po yan. Ipapaliwanag ko rin sa inyo kasi nga po mga kapatid, ito po yung sinabi ng ating Ama sa langit. Anak, ituro mo na sa iyong mga kapatid ang kaalaman na ipinagkatiwala ko sa iyo. Kaya tandaan mo mga kapatid, no? Although nakikinig tayo sa mga tinatawag natin leader, no? Leader. Dahil po, sa leader po, katulad po, parang leader din ako, di ba? Na ipaliliwanag ko sa inyo kung ano yung dapat. No? Kasi sinabi rin po yan ng banal na aklat eh. Na gumawa kayo ng mga alagad, ganon. Pero sa totoo lang, yung paggawa ko ng alagad sa inyo, hindi ako yung tinitingnan nyo. Alagad po kayo ng Diyos Ama. Tandaan nyo ha, yung paggagawa kong ganito, tayo ay alagad ng Diyos Ama sa langit. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid ha. Abangan nyo yung Part 2 para po mawala na po yung takot sa lahat po ng mga gawa ng masasamang espiritu. Kaya po ako nagtuturo sa inyo, yun po ang sinabi ng Ama. Para hindi na kayo kung saan pa nagpupunta. Kasi marami nagsasalita, Father, galing ako doon. Ako, pang 43 ka na. Paano yun? Sino po bang hinahanap mo, kapatid? Ang tunay na nagagamot? Ang tunay na nagagamot ay nasa atin. God is within. Within. Kaya nga po, binabati namin kayo bilang pare na the Lord is with you. Sa susunod na sa Part 2, makita-kita tayo ulit. Abangan nyo yan. I-intact nyo na yan sa inyo. At saka kung nagustuhan nyo po ito, kung maaari lang po, pakishare nyo sa inyong mga kapatid. Mag-like po kayo, medyo i-ano nyo yung notification bell, especially mag-subscribe po kayo. Lahat po ng subscriber na nasa ating gawain, araw-araw po, lamang kayo ng aking panalangin para protektado po kayo ng banal na espiritu ng Diyos Ama sa langit. Magandang araw po. Mahal na mahal ko po kayo lahat.